Morning guys. Dali, dito tayo ngayon sa bundok. Yan, set up muna tayo. Ibisitahan na naman natin tong mga alaga natin. So, gawa tayo ng mga videos. Gawa tayo ng mga videos para at least naman meron tayong matulungan na mga kasama natin na kagaya natin ng mga bagong nag-aalaga ng kambing or kahit ano, meron si Food Rebels. Yun guys, dito tayo ngayon. Bale, kinat ko yung video kanina kasi meron si father ko naghahanap ng kambing. Hinahanap niya yung isang kambing namin. Yun pala yung nandito kanina, nakawala guys. Nandito. Dito pa naman. Meron silang tanim na mais dito, mga beans. Malalaki na sila. Buti lang di pa kinain. So kung nakikita nyo itong dala ko guys, Setaria grass. Setaria ba tawag dito? Ito yung gustong-gusto ng mga kambing natin. Bale ito, binili ko ng per kilo. Bale ganito na siya. Medyo malinis, wala masyadong lupa. Binili ko ng 200 to 300 per kilo to. Pero ang ginawa namin, nirapat namin, tinanim namin sa sako ng semento. Kaya yun, napadami naman namin. Bale ito, nakat na siya kasi pinagkuhanan na namin dati at pinakain sa mga kambing. And then ngayon, itatanim naman natin mamaya doon sa baba. Kaya punta tayo doon and then papakita ko na rin sa inyo yung mga alaga namin na kambing at tupa. Try natin tong itanim. Baka sakaling mapadami pa natin. Bali nagtanim na ako dati pero ang pinagtamnan ko kasi yung sa may malapit ng bahay nila, kulungan. Kasi nandun yung tubig. Doon ko tinanim baka sakaling mabuhay kako wala masyadong ulan noon, wala pang ulan noon. So ngayon try nating magtanim ulit kasi minsan may mga ulan naman na at sana hindi nila kainin para hindi mamatay. So papakita ko guys ang mga alaga namin. So punta na tayo dun. Tingnan nyo tong mga tanim nilang mais. Wala. Grabe. Lugi na naman to. Kahit ano na naman to, lalaki man sila. Itong mga lang ang magandang bunga. Tapos nag-abono na rin sila. Talaga. Kawawang mga farmers natin. Tapos ito naman sa kabila, kaka-spray pa lang ng herbicide. Wala na. Hindi na makapagtanim kasi wala nang ulan. Kaya sa amin, hindi pa kami nakapagtanim ng palay kasi walang ulan. Hindi pa naman irrigated yung bukid namin. Kakaunti, kaya wala pa. Meron lang akong ipapakita sa inyo guys. Dahil ito yung unang nagawa natin na ito yung una natin na pinagawa na bahay ng kulungan ng mga kambing natin. So, bali guys pala, nag-umpisa akong nagkambing sa native muna. Nag-native muna tayo guys para at least doon tayo mag-umpisa muna para mas mura kung sakaling mamatay. Kunti lang yung pagalugin natin. Bale, ang ginamit namin dito guys is ito, hagwire. Hagwire yung ginamit namin. Kasi mas mura. Kung nakikita nyo, meron yung supot ng semento dyan. Nilagay ni father ko kasi yung mga maliliit na kambing, yung mga bagong silang, lumulusot sila, pumupunta dito sa labas. Buti sana kung walang tanim na mga mais dito. Nagkakaproblema tayo kung ganun. And then, yung mga tinanim namin noon, ito.
Advice ko lang guys, mas maganda, mas mainam nito. Bago nyo lagyan ng kambing or tupa yung pinagawa nyong bakod, hayaan nyo muna na tumubo yung mga malunggay. Yan. So yun guys, bale nandun yung bahay nila, pinagawa namin. Kung nakikita nyo, mga kawayan, malunggay. Bale maraming malunggay to guys, pero nung nakikita nila na may dahon, kinakain nila, tapos sumasandal sila sa may bakod. Yun yung pangit, kaya yung mga iba, karamihan namatay. Actually, eto guys, tinamnan ko na rin ng dragon fruit noon. Pero yung dragon fruit pala, gustong gusto nila, kaya walang natira. So, try natin ulit kung sakali. At saka advice ko lang guys, ito experience namin to. Kapag magtali kayo ng ganito, huwag kayong gagamit ng alambre. Kasi mamamatay itong malunggay guys. Habang lumalaki itong malunggay, paloob naman ng paloob yung alambre natin. At darating yung time na mapuputol na lang yan. So ang advice ko is gawa kayo ng tali na gamit yung tawag dito, kawayan. Kalimutan ka na yung term. Or pako. Pako yung gamitin nyo guys. So yun. Ito, hindi muna namin nilagay dito kasi pinapatay muna namin yung mga bayabas. Kasi ang dami na yan guys. Kung nakikita nyo, yan o. Mga bayabas yan. Pinaputol lang namin. So, dito na tayo. Oh, mainit. So, kailangan natin mag-jacket. Sayang naman yung ilang buwan natin na pagkukulong kung iitim tayo ng 1 oras lang. Bale, eto, papakita ko sa inyo. Meron tayong mga tanim dito. Marami tayong mga tanim dito, pero sabi ni father ko is kung pinapasok niya sila pag hapon, dumadaan sila dito and then kinakain nila itong mga tanim natin na napier grass. Ang kagandahan kasi nito, itong napier, meron tayong 2 klase at marami pang klase, mga variety. Meron yung mga pachong, sabi nila mas maganda yung dahon, hindi magaspang. Pero mas gusto ko itong violet. Ito, nakikita nyo. Kasi mas ano talaga sila, mas malambot yung dahon. Hindi masyadong magaspang. Mabilis lang tong tumubo guys. Kaya kung balak nyong mag-alaga ng mga kambing or meron na kayong kambing, mga baka, kalabaw, ito yung maganda. At meron din yung Madre de Agua guys. Nasa baba kasi yung mga tanim natin. Hindi pa tayo nakapagtanim dito sa bundok. Ito muna yung mga tinanim natin. Madre de Agua. Tapos yung at yan, Setaria ba yan? Tawag dyan. So, ito yung mga tanim natin. Kung nakikita nyo guys, meron tayong mga pinya. Oo, meron tayong mga pinya guys. Kasi ang tinatanim namin dati dito is mais. Pero hindi tayo umama sa mais. Kaya ang tinanim na lang natin, pinya. Para kahit merong drought, buhay pa rin ang pinya guys. At meron tayong technique dyan kung paano natin, ano yung ginagawa natin sa bunga niya. Ito, kung nakikita nyo, medyo malaki yung bunga at yung corona niya is yung parang yung crown is maliit. Siguro gagawa na lang tayo ng ibang video para dyan. Kung nakikita nyo guys, meron akong ganito at nahihirapan pa akong maglakad.
Eh, nakatapos ko lang kasing na-opera. Kaya ganito. Medyo alalay muna. Pero para hindi naman boring, tinitignan natin tong mga alaga natin dito. So, guys, nandito na tayo sa bago nilang kulungan. So, wala kang makikitang berde dito, kundi puro kulay brown. Kung makikita natin dito. So, gumagawa tayo ng video guys para at least man lang meron tayong may i-upload at mapanood ng mga kasama natin na mga nag-uumpisa or yung mga dati na. At gusto ko lang naman ibahagi yung mga experience ko. At baka kung may makapanood man nito is baka mabigyan rin ako ng mga idea sa mga naka-experience natin dito sa ating mga kambingan guys. So bale ito, kung nakikita nyo dito, hindi pa tapos itong bahay nila. Lalagyan pa ito ng flooring niya gamit yung mga pinakuha ko nung nakawayan. Nandun sila. Hindi ko alam kung pwede pa. Sana naman pwede pa. Marami yan. Sayang kung hindi natin magagamit. So, ito. Pinapanood tayo nung pinapanood tayo nung mga ano natin, alaga natin. Pakita ko sa inyo. Oh. So, yan sila guys. Konti lang sila. Natataka siguro kayo, pinagsama ko yung karnero at saka kambing. Ito na kasi yung ano namin, ang balak namin talaga, kaya nagpagawa kami ng isang ganito para paghiwalayin sana, pero nahihirapan yung father ko na magpastol, mag-alaga sa kanila. Bale, mahati sila, dalawang grupo yung bagsak kung sakali. Kaya napag-desisyon na namin na ganito na lang, at least okay naman guys. Okay naman yung ano nila. Wala naman masyadong problema. So, ang isang ano ko lang, bago kayo mag-alaga, dapat meron na kayong kulungan. Kasi very sensitive itong mga kambing natin. Mas maganda itong mga tupa, hindi sila masyadong sensitive. Alam yun, pupunta na sila doon. Yun. Meron ginawa ni father ko na ano, dahon ng malunggay. Bale, konti na lang sila guys kasi nag-dispose tayo ng mga puro lalaki. Kaya yun, konti na lang sila. At kailangan rin kasi natin ng pang-pinansyal. So yun, ang mas maganda kasi kapag meron kayong mag-alaga kayo ng mga kambing o tupa, unahin nyo yung bahay nila. Bahay nila, and then pangalawa is yung pagkain. Tignan nyo kung meron kayong pagkukuhanan ng pagkain or malawak na pastulan para hindi magka-problema. Lalo na kapag tag-ulan guys. Kaya ito, yan o, kung nakikita yung mga kahoy-kahoy dyan, mga kahoy yan ng mga mulberry, mga ipil, yung pinapakain namin kapag walang pagpastulan na maganda. Kasi nagtanim na naman sila ng mga mais dito sa paligid namin. And then yung ginagawa namin guys is nag-i-inject ako ng vitamin. Bali regular yon, every month nag-inject tayo ng vitamins, B-complex, tapos purga. Meron naman tayong nabibili na pampurga sa mga ano natin, mga commercial, pampurga. At meron din tayong nabibili na pangpurga na pangbuntis para kahit buntis yung mga alaga natin is hindi sila makukunan guys. Bali yung kinakain nila kung nakikita nyo is dahon ng malunggay. Diba? Gusto nila guys. Tsaka mainam yung malunggay. Nakakagamot yan at pampadami ng gatas lalo na kapag lactating. Yun, lactating. Nagpapadede yung inahin. Etong mga alaga natin na tupa is ng mga native to guys.
At meron tayong nabili nun na may breed, yung dalawang kulay brown. Kaya kung bibili ulit ako, mas maganda doon kasi malaki yung lahi niya, tsaka yung minsan tig-dalawa yung anak. Maganda yung lahi niya, bilis lumaki guys. So, yun muna siguro ang ibabahagi ko na mga tips. And then siguro next time is meron pa, papakita ko sa inyo kung paano ako mag-inject, magpurga ng mga ano natin. At gagawa muna tayo ng mga oral dito para mas mabilis silang ma mahuli guys. And then kung nakikita nyo dito sa ano natin, meron itong black canvas. Yan. Yan kasi tulad nung sa kabila kanina, yung nilagay namin doon is yung supot ng semento. Eh dito naman black canvas para hindi lulusot yung mga maliliit. And then dito kung meron kayong nakikita na nakabitin na isang bamboo. Yan guys, at doon sa may butas, napitan natin. Ito. Pala ito, may butas dito. Dito natin nilalagay yung asin. At kung minsan, nilalagyan natin ng molasses guys. Yan pala yung molasses, nakalimutan kong sabihin. Yung molasses pala, ginagamit natin na pinapakain natin sa kanila. Minsan nilalagay natin dito sa may tubo, inahalo sa asin para dinidilaan nila. Kailangan natin kasi yun. So yun guys. So ito na sila guys. Alam nyo, nung una, ang akala ko mabilis lang mag-alaga ng kambing guys, pero hindi rin pala basta-basta. At kailangan mo talaga na magtiyaga dito. So ganoon talaga. Sinong una guys, yung mga inahin namin, yung mga namin ng mga anak, namatay lahat. And then nung balak ko share ko lang to guys, nung balak ko nang i-dispose, ayaw ko na magkambing kasi parang lugi ka ako. At biglang nanganak lahat yung mga inahin. And then yun na, nung sumunod na, alam na namin yung ginagawa kahit paano, medyo napadami naman namin. Pero ngayon, tulad nung sinabi ko kanina, nag-dispose kasi tayo guys kasi balak nating mag-upgrade. So meron na tayong mga napa-upgrade dito. Meron kasi tayong nakuha na pure breed. Kako kasi hindi naman pure blood na bower. Meron siyang lahi na Anglo-Nubian. Yung lalaki, doon ko pina-stud sa native na yan, kulay brown. At yun yung anak nila guys. So bali yan, F1 na yan, yung dalawa kapatid. At meron pa tayo doon, papakita ko mamaya. Doon ko nakita, na-appreciate ko tong mga may breed na kambing na iba yung bilis ng paglaki kumpara dito sa mga native guys. Mga native talaga maliliit, nasa 20 ganon. Yung mga 7 months, 6 months, nasa 20 lang, ganon yung kilo nila. Ibang iba yung mga may breed. So guys, kung balak nyo mag-alaga ng kambing or tupa, simulan mo na kasi napakaganda guys. Lalo na kapag walang pinipiling panahon. Ang kambing kasi or tupa is mabilis lang ma-dispose, lalo na kapag may mga event ganyan. So kailangan mo lang talagang magtiyaga kasi kailangan ng mahabang pasensya guys ang pag-aalaga ng kambing or kahit ano naman. Pag isa kang magsasaka, isa kang farmer, talagang kailangan mo ng mahabang pasensya.
Kasi hindi palagi mananalo ka. Meron at meron pagkalugi. So yun guys, pawalo na lang. Pa-subscribe sa ating bagong channel. At abangan nyo na lang yung mga susunod na video natin. So thank you and God bless guys.